Okay. So, recap ulit tayo, no? Kung ano yung natutunan natin last week. Kasi naka-series po tayo sa Book of Mark, no? Kaya mas maganda sana kung hindi tayo nililiban, no? Kasi yung series, mahalaga yun. Mauunawaan mo lang kagaya nito, yung Book of Mark. Kapag matapos natin yan, kung wala kang liban, makakabisado mo yung Book of Mark. Sabihin, pag may nabasa ka sa Book of Mark o may nagtanong sa'yo tungkol sa Book of Mark, alam mo kung ano yung isasagot mo, no? Kaya napakahalaga, no? Kaya, wala kayong absent sa ating series, no? So last week, natutunan natin na dapat nating tularan yung apat na paralitiko. Tatandaan niyo? Yung dumaan sa bubong. Oo, yung dumaan sa bubong, yung bumutas ng bubong. Pinadaan nila yung paralitiko. No? Kailangan natin, dapat natin tularan yun, no? Kailangan natin ng aggressiveness at persistence. Kapag meron tayong gustong ilapit kay Lord, whether tao ito, whether special request mo ito, kailangan aggressive ka, kailangan persistent ka. No? Kasi yun ang tinitignan ng Lord. At yun ay evidence ng ating faith sa Diyos. No? Kapag tayo persistent, kasi naniniwala tayo, nananampalataya tayo, na kayang ipagkaloob ng Diyos yun sa atin. Na kayang gawin ng Lord yun sa atin. No, today naman, ang title ng ating sermon is See the Mission. Ano ba yung mission? No? Bakit ba tayo nilikha ng Diyos? No? Ano sa tingin ninyo? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Kasi meron tayong mission. No? Hindi tayo nilikha ng Diyos para, wala lang. Ayan, ginawa kita, dyan ka lang, bahala ka dyan. Nagalag ka sa buong maghapon. No, hindi, nilikha tayo ng Diyos kasi meron tayong mission. So, yun yung aalawin natin today. Ano ba yung mission na inaatan sa atin ng Panginoon? No? Na siyang dahilan kung bakit niya tayo nilikha at pinili. No? Yung text natin galing sa Mark chapter 2, verse 13 hanggang 22. See the mission. Tignan natin yung mission. Verse 13 tayo. Natandaan niyo, sinundan ito yung tungkol dun sa paralitiko, no? So sabi, pagkatapos ng pangyayari na yon, and he went again by the seashore. Nagpunta siya sa seashore ng Galilee, Sea of Galilee, no? And the entire crowd was coming to him and he was teaching them. Muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea, sinundan siya roon ng napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. No? So, lalo sumikat si Jesus. Doon sa enkwentro niya ng mga Pariseo na sinasabi bakit niya pinatawad yung kasalanan ng paralitiko. Sabi ng mga iskriba, Diyos lang nagpapatawad. Mas lalong naging popular si Jesus. Kaya yung mga tao sumusunod sa Kanya. No? Nagsusunuran. Yung iba dito, mga usi lang. No? Kasi nabalitaan nila, pinagaling ni Jesus yung paralitiko, nagpalayas ng demonyo, nagpapagaling ng mga may sakit. Na gustong makita ng mga tao. Paano bang ginagawa ni Jesus? Usi lang yung mga iba. Pero siyempre, meron ding iba na concern talaga kung sino si Jesus. Ito mo talaga yung Messiah. Nararamdaman na nila yun eh. Na may mga ginagawa si Jesus na yung Messiah lang ang gumagawa. Ang gaya nung pagpapagaling nung kay Tungin, no?
Pero makikita natin, patuloy pa rin si Jesus doon sa primary purpose niya. Ano yung primary purpose niya? No, naalala ba natin yung nag-pray si Jesus sa madaling araw, hinahanap siya ni Pedro, tapos sabi ni Pedro, ang daming gagamutin doon, sayang. Sabi ni Jesus, hindi yan ang primary purpose kung bakit ako nagpunta rito. Ano yung primary purpose? To preach and to teach. No, kaya ginagawa pa rin ni Jesus yung primary purpose niya, yung healing, dahil sa habag at biyaya niya na lang yun. Kasi naaawa siya sa mga tao. No? So, ginagawa pa rin ni Jesus yung primary purpose niya. He was teaching them, sabi ganyan. No? Kaya sa panahon natin, madaling malaman yung mga fake disciples. No? Madaling malaman yung tunay, yung genuine at fake disciples. Kapag ang isang tao ang hinahanap puro mga signs and wonders, no, yung mga miracles, no, puro miracles ang iniisip, puro signs. Fake yun, no? Fake yan. Kasi yung tunay na followers ni Jesus, ang tunay na sumusunod kay Jesus, ang hinahanap yung salita niya. No? Yung salita niya, hindi yung miracle, no? Marami kasing mga tao ngayon. Kaya lang, aatin niya doon sa gawain kasi gusto niya makita yung miracle, lalo na yung mga miracle crusade. Ang daming tao niyan. Tataka, parang ganito. No? Ang daming tao, miracle crusade. Pero subukan mo, magpipreach ka lang. Nakita niyo ba yung mga street preacher? Di ba, nagsasalita sa kalsada? Walang nakikinig. No? Kaya daanan yung mga tao. Subukan mo, gagawa kunyari ng miracle yan. Pag hindi, umpo ka ng tao. Kasi yun ang hinahanap ng tao. Yung miracle. Signs and wonders. No? At doon natin makikilala yung tunay na follower, yung tunay na sumusunod kay Jesus. No? Yung salita ni Jesus, yun ang hinahanap nila. Hindi yung signs and wonders. No, yun ang kakaibahan. Doon pa lang makikita natin genuine tsaka fake na mananampalataya. No? 14. And as he passed by, he saw Levi, no, the son of Alphaeus, sitting in the tax office, and he said to him, "Follow me." So bago to, ang follower ni Jesus, 4 pa lang, no? Natatanda ba natin? Si James, si John, si Andrew, and si Peter. No? Panglima to, si Levi, or Matthew. Matthew, siya rin si Matthew. Sa Book of Mark, Levi ang tawag sa kanya. No? And he said to him, si Jesus sabi sa kanya, "Follow me." And he stood up and followed him. Pagkatapos ito, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakad at nakita niya nakaupo sa paningilan ng buwis si Levi na anak ni Alpeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Levi at sumunod naman sa kanya. No? Levi, commonly known as Matthew. No? Yung sumulat ng Book of Matthew, yung unang-unang gospel sa New Testament. No? Isang background lang tungkol kay Matthew. Si Matthew tatawag natin, no? Wag Levi kasi more popular si Levi sa pangalan ng Matthew. Si Matthew, isang publikano. No? Publican. Ano ba yung sabihin nun? Isa siyang tax collector. Maniningin ng buwis. No? Sa panahon nila, kinamumuhian yung mga tax collector. Ang tawag nila dyan, sinner. No? Kasi, tinuturing silang traidor. Kasi yung kinukuha nilang tax, hindi naman sa mapupunta yung sa Israel o sa Judea. No? Hindi doon mapupunta. Yung kinukuha nilang tax para sa mga Roman government. Para sa Roman government. No?
At ang ginagawa nito mga tax collector na ito, nag-o-overprice itong mga to. Kasi, kunyari, sabihin ng Roman government, sa Galilee, gusto ko, sa Capernaum, gusto ko, required namin dyan, mga, every month, mga 1 million pesos. Ang bawala. Ang tax na kukunin nyo, sisingilin nyo. Gagawin yan itong mga publikano, itong mga tax collector na to, mag-overpricing to. No? Halimbawa ikaw, magbabayad ka ng tax sa bahay. Ang babayad mo dapat 1,000 na. Sasabihin itong nung publikano, 1,500. Hindi ka naman nakapalag. Kasi doon sa opisina nila, may mga Roman soldiers doon. Pag pumalag ka, ayaw magbayad. Huhulihin ka, ikukulong ka. Kaya obligado, pag magbabayad ka, pag sinabing 1,500, bayad ka, 1,500. May 500 ka ng overprice, sa iyo yun. Kaya karamihan ng mga publikano, mayayaman. At alam ng tao yung ginagawa nila, kaya nga kinamumuhian sila. No? Kinamumuhian sila. Katulad nila dito sa atin, yung mga corrupt government officials. No? Yung mga kurakot na opisyal ng gobyerno, yun ang katulad nila. Kaya, makikita natin, itong action ni Matthew, ni Mateo, nagsisignify ng conversion niya. No? O nagpapatunay na siya ay converted. Kasi, sabi ni Jesus sa kanya, follow me. No, nadaanan niya lang to eh. Nadaanan niya eh. Itong lugar na to, sa may Capernaum. No, hindi to binanggit sa Book of Mark. Pero kung aaralin mo maigi ito, sa Capernaum naganap ito, nadaanan niya si Mark. Nung nadaanan niya si Mark, sa singi na ng buhay, sabi niya, so, follow me. No? Sumunod ka sa akin. So walang tanong-tanong, kagaya na, alala niyo ba nung tinawag si Peter, si Andrew, si John, si James? Ganun din, no? Wala nang tanong-tanong. Nung tinawag ni Jesus, sunod ka sa akin. Sunod lang. No? And he stood up and followed him. Walang tanong-tanong. Doon makikita yung totoong conversion. No? Totoo yung conversion nila. Kasi, alam nila at nararamdaman nila, kailangan nila si Jesus bilang tagapagligtas nila. At saka sa puso ni Mateo, yun yung pinakamahalagang desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Pinakamahalaga. No? Isipin mo, iwanan niya yung trabaho niya. Doon siya kumikita. Ang laki ng kita niya ron. No? Kaya bang gawin ko ng ordinaryong tao lang? Ang ganda ng kita mo, sinabi niya, follow me. Susunod ka kaya? No? Kung hindi ka talaga converted, hindi ka susunod, ay di pwede. Kung pwede iwanan itong trabaho ko, ang laki ng kita ko rito. Ito lang kinabubuhay ng pamilya ko. No, gano'n na isasagot natin. Hindi ko pwede iwanan itong trabaho ko. Ito ang kinabubuhay ng pamilya ko. Pero kapag genuine yung calling, iiwanan mo yan kahit ano pa yan. Kahit milyon pa, kinikita mo riyan. No? Dahil Mateo, easy life to, nakaupo lang. May lamesa. No, dadating yung tao. Alam mo, gano'ng kalaki yung bahay mo? Pag sabi ganito, ganito yung babayad mo. Tapos, limahan ako, napakaganda ng buhay niya. Pero iniwan niya yun. No? Sumunod siya. Kaya nga sabi niya, eto ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. No? Tayo siguro, kung tayo si Jesus, hindi natin pipiliin si Mateo. Kasi na-sinner siya eh. No? Pag tayo namili, pipiliin, ito mabait ito, pipiliin ko to. Ito mabait ito, piliin ko to. Ito masipag to, piliin ko to. Ang pipiliin natin lahat yung mga good qualities. No? Pero si Jesus, hindi niya tinitignan yun. Si Jesus, o ang Diyos, hindi sila pumipili ng mga qualified na tao.
Ang ginagawa ng Diyos, pipili sila ng unqualified na tao para gawing qualified. Sila ang nagko-qualify sa tao. No? Kung tayo hindi natin pipiliin niya, sabihin niya, hindi pwede gawing apostol yan. Maniningil lang buhay siya, kurap yan eh. Ano mo gagawing apostol? Parang yung napanood ko sa YouTube, no? Sa Facebook. Sabi nung nagtuturo siya, worship leader siya. Hindi, pastor yun sabi, hindi kayo pwedeng tumayo sa harap kapag kayo music team. No? Kung hindi malinis ang puso nyo. Sabi niya gano'n. Nasaan yun sa Bible? Meron ba tao malinis ang puso, walang kasalanan? No? Kung tutusin, kahit siya, hindi siya pwedeng tumayo ron. No? Kasi nga ang tao, pag tumingin, gusto niya, gusto ko babae, gusto ko malinis. Okay. No? Kapag si Lord ang pumili, kahit sino pa yan, kahit kalalaya lang yan sa kulungan, kapag pinili ng Lord yan, pwede yan. Si Lord ang nagbibigay ng kung nag-decide kung qualified o hindi ang isang tao na mag-serve. No? And it happened, as he was reclining at the table in his house, sa bahay ni Matthew to. Kumaga sinama ni Matthew si Jesus sa bahay niya. Many tax collectors and sinners were reclining with Jesus and his disciples. For there were many of them and they were following him. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nila kumakain ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. No, ito yung common posture ng kumakain sa panahon nila. Naka-recline. Alam niyo ba kung ano yung sabihin ng naka-recline? Kasi ngayon tayo pag kumakain, may mga upuan tayo, no? May mga upuan tayo pag kumakain. May mesa, may mga upuan. Sa panahon nila, hindi pa uso yung upuan. Mesa lang, no? Dito di ba kumain yung mga Arabo? Yung mga Japanese, gano'n sila kumain, no? Nakaupo sila sa floor. Tapos may mesa, mababa lang. Tapos naka-recline yan. Para nakahiga. No? Kaya nga sa kanila, sacred yung pagkain. Kaya pag kumain sila, matagal. 1, 2 oras. Kasi nga naka-recline na relax sila. Kasi hinahanap lang nila yung blessing. Yung pagpapala ng Diyos sa kanila. No? Sabi ng Gospel of Luke, pista yung ginawa ni Mateo, mayaman eh. So nagbigay siya ng pista para kay Jesus. Kaya mga bisita niya, puro mga kasamahan niyang mga maniningil ng buwis. No? Mga publikano. Nagbigay siya ng pista in honor of Jesus. No? Siguro sabi ni Mateo, ito yung pinakamahalaga sa buhay ko. Yung magkaroon ako ng kaligtasan. No, ito yung talagang dapat ay pinagpipista. Ito yung ipinaghahanda ng dapat. No? Yung birthday ko, kwenta yun. Alalahanin mo lang, birthday mo. Pero ang mahalaga, yung araw ng kaligtasan mo. No? Siya, pinagpista ni Mateo yung kaligtasan niya. At ang sabi, many tax collectors, marami kasi klase ng tax collectors. No? Depende doon sa babayaran mong tax. May naniningil ng land tax, property tax, income tax, no? Ba't ibang klase? Ngayon, panahon natin ngayon. So, lahat ng klase tax collector, kasama ni Mateo, nandun sila sa bahay niya. Malamang malaking bahay nito. No? Dahil mayaman to si Mateo eh. At sabi pa, and sinners, no? Kasi nga, kinukonsider ng mga sinners itong mga tax collectors. No? Siguro may mga kasama rin silang mga prostitute sa loob ng bahay. No? Kasi yung sinners, ginagamit yung term na yun sa mga taong hindi ginagalang yung Mosaic law
o yung rabbinic tradition. No? Kapag hindi ka sumusunod sa kautusan, ang tawag sa iyo, sinner. No? At yun ang tawag ng mga Pariseo sa mga publikano at tax collectors. So kasama niya rito. At yung willingness ni Jesus na makasama itong mga makasalanan at makihalubilo sa kanila ang nakapag-open sa mga iskriba. Na-open yung mga iskriba. Basahin natin susunod na verse. And when the scribes of the Pharisees saw that he was eating with the sinners and tax collectors, they were saying to his disciples, "He is eating and drinking with tax collectors and sinners." Tingnan mo yung mga iskriba. Hindi nila madirekta si Jesus na kausap, no? Pinadaan pa doon sa mga follower niya. No? Sa follower niya sinasabi yung mga complaint nila, no argumento nila. Hindi nila masabi direkta kay Jesus. Ano ibig sabihin? Takot sila, no? Takot sila ng confrontation kay Jesus. No, bakit sila takot? Nakikita nila may authority to eh. No, hindi lang nila, ayaw lang nila tanggapin, pero nakikita nila yung authority ni Jesus. Nakita mo? Bakit di ka magdirekta kay Jesus? Jesus, bakit ka nakikihalubilo sa mga makasalanan? No? Ang ginawa nila, yung disciple, isa sa mga alagad, bakit kumakain niya si Jesus sa mga doon ka ako yung alagad, doon ka magsabi kay Jesus, direct tayo mo. Tawagin ko pa si Jesus, may sinasabi to, gagawin ko yan, ako nandito. No? Kasi bakit din sa akin ka lang sasabi, doon ka magsabi kay Jesus? No? At saka magtataka ka. Sabi niya mga sinners yung kasama ni Jesus, bakit nandun sila? Diba? Bakit nandun sila? Yung mga iskriba. Okay. Minaman-manan nila si Jesus, hinahanapan nga nila ng butas. No? Para meron sila ikakaso. Kaya kahit saan pumunta si Jesus, kasama siya, isipin mo, ang inibitahan dito ni Mateo, si Jesus lang at yung mga alagad. Bakit nandun sila? No? Ini-imagine ko to eh. Siguro nasa pinto ito kasi wala namang mga bintana yung bahay nila, no? Di pa uso bintana, no? Pintuan lang. No? Siguro mga nasa pintuan to, ano mong ginagawa nila doon sa loob? No? Kasi ito yung totoong chismoso-chismosa, no? Ang ginagawa nila. Oh, kahalo ni Jesus mga makasalanan. Bakit ka? Diba? Mapipicture mo yung nangyayari ngayon, ganun din, no? Yung mga usisera ngayon. Nung pinagaling ni Jesus yung paralitiko, nandun din yung mga eskriba. No? Bakit sila nandun? Wala naman silang sakit. Kasi nga naghahanap sila ng i-complain o irereklamo kay Jesus. Ngayon, meron na naman silang irereklamo. Bakit daw kumakain, umiinom si Jesus kasama ang mga makasalanang publikano? Kaya nga hindi lahat ng sumusunod kay Jesus ay maliligtas. Malinaw naman sinabi ni Jesus yan sa Matthew chapter 7. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi yun lamang, no? Merong tayong pagbabasihan kung sino lamang. Kung hindi yun lamang sumusunod at gumagawa sa kalooban ng aking Ama. No? Kasi, itong mga publikano, sumusunod sa kanya, maliligtas ba yan? Yung mga eskriba? Hindi, no? Ang maliligtas lang daw, sabi niya sa Matthew chapter 7, yung gumagawa at sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama. So, doon natin makikita kung sino yung mga maliligtas. No? Hindi natin sila i-judge, kaya lang, doon natin makikita. Yun sabi ng Bible. Yung sumusunod lamang. Sabi pa nung Matthew chapter 7, Panginoon, di ba nagpalayas kami ng demonyo? Nangaral kami sa pangalan mo, di ba? Gawain ng isang mananampalataya. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Umalis kayo rito. No, parang yung kumakatok sa pinto, di ba kilala? Hindi ko kayo kilala, sorry. Umalis kayo.
Kaya yun ang nakakalungkot, no? Yung isa, nakala mo, meron ka ng ID, papasok sa loob ng langit. Hindi pala fake yung ID mo. Kumbaga sa lisensya, talahib. No? Kaya hindi lahat ng sumusunod kay Jesus ay maliligtas lamang. Ay maliligtas. Yun lamang gumagawa sa kalooban ng Diyos. Verse 17, and hearing this, Jesus said to them, those who are healthy do not have need for a physician, but only those who are sick. I did not come to call the righteous, but the sinners. Narinig ito ni Jesus. Kaya siya ang sumagot, hindi na kailangan ng magagamot ng walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang matuwid. No? Tignan natin si Jesus kung paano mag-review ng tao. Una, ginagamitan niya muna ng common sense. No? Common sense muna. Sabi niya, yung may sakit ba yung may healthy ba nangangailangan ng doktor? Common sense to eh. Yung sinasabi ni Jesus dito. Yung healthy ba nangangailangan ng doktor? Hindi. Yung may sakit lang. Yung may sakit lang na nangangailangan ng doktor. Ganun din siya. Sabi niya, pumunta ako rito para tawagin, hindi para tawagin yung matuwid. Kasi matuwid ka na eh. Kung hindi yung makasalanan. No? Pero meron bang tao matuwid? Wala. Wala. Ang sinasabi, nire-rebuke ni Jesus dito, yung mga eskriba, kasi yung mga eskriba, sinasabi nila matuwid sila. Mga hypocrite yun. No? Yung sickness dito, spiritual sickness. No? Ito yung mga tao may mga repentant heart. No? Yung handang magsisi. Kasi ina-admit nila na sila yung mga makasalanan. Nire-recognize nila na kailangan nila ng tagapagligtas. Ang tunay na kondisyon ng isang tao bago pa siya ma-born again, spiritually dead, patay. Kaya nga sabi sa John, chapter 3, you must be born again. No? Anong isibihin nyo, you must be born again? Si Nicodemus, Pariseo, hindi niya naiintindihan kung ano ibig sabihin. No? Ang sabi ni Jesus sa kanya, sabi pa ni Nicodemus, kailan bang pwede bang bumalik sa sinapupunan ng isang tao? Hindi. Ang ibig sabihin ng pagiging be born again, sabi, ganun din yun sa John chapter 3, no? Kailangan kang ipanganak muli in spirit. No? Pinanganak tayo by water o yung sa pamamagitan ng panubigan, physical birth. Kailangan mo ulit ipanganak spiritually. Kasi ang tao, kalagayan ng tao, by birth, no? Pag ipinanganak ang tao, spiritually dead na yan. Numina na natin yung kay Adan. Kaya nga sabi dito ni Jesus, ay hindi kailangan ng healthy ang physician o doktor. No? At kapag ang tao na born again, ano nabubuhay sa kanya? Yung espiritu niya. Spiritually alive. No? Kaya pag tinabi sa'yo, ikaw ba na born again ka na? Sabihin, kailangan mayroong transformation. May pagbabago na buhay ka na eh. Hindi ka na dapat patay. No, patay, walang kayang gawin. Yung patay, pag nilapitan mo sa kalin mo, wala yun, nakaganon lang yun. No? Pag na spiritually born ka, yung spirit mo, bubuhay ulit. No? Iba na nature noon. Hindi na simple. Godly na dapat. No, yun na sinasabi ni Jesus ito. Nire-rebuke ni Jesus yung mga eskriba na sinasabi nila matuwid sila. No, sila yung mga healthy na binabanggit ni Jesus dito. Yung mga eskriba
Kayo, sinasabi nyo matuwid kayo, hindi nyo na ako kailangan. Kasi sabi niya, matuwid ka kayo. Hindi nyo kailangan ng Savior. Kasi wala naman kayong kasalanan. No, yun ang sinasabi ni Jesus sa mga eskriba. Kasi ayaw nilang i-acknowledge na kailangan nilang mag-repent sa kanilang mga kasalanan. Kasi ang sinasabi nila, wala silang kasalanan. Self-righteous ang tawag dito. No, ito yung tinatawag nating, yung mga eskriba, sila yung tinatawag nating mga santong kabayo, mga banal na aso. Maalala niyo yung kanta na yun? Na Eraserhead siya, kumanta, no? Yung santong kabayo, banal na aso. Ganon yung mga hypocrite. Yung mga eskriba sa panahon ni Jesus, ganon. Sinasabi nila, wala silang kasalanan. No, sinasabi ni Jesus, hindi siya nagkatawang tao para tawagin ng mga matuwid. Kung hindi, yung mga makasalanan. Yun ang mission ni Jesus. No? Title natin, See the Mission. So yun ang mission. To call the sinners. No? Tawagin yung mga makasalanan para magbalik loob sa Diyos. 18. And John's disciples and the Pharisees were fasting. And they came and said to him, why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast? But your disciples do not fast. Ito na naman, gumanit ka naman itong mga Pariseo. No? Sabi, minsan nagayo ng mga alagad ni Juan na tagapagbautismo. John the Baptist. No? At ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus ng tanong, bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Pariseo ay nag-aayuno. Ito yung mga disciples ni John the Baptist. Sino yung disciple ni Jesus na dating disciple ni John the Baptist? Yung magkapatid, si John and James. No? Sumama sila kay Jesus kasi sabi ni John, sumama kayo sa kanya kasi siya yung, siya yung Savior. No? Pero ito mga natira, ito yung mga disciple ni John the Baptist na hindi sumapi kay Jesus. No? At sinasabi nila, pati ng mga Pariseo, na sila ay nagpa-fasting. No? Sinusunod nila yung tinatawag na Pharisaic traditions. No? At bakit daw yung mga disciple ni Jesus hindi nagpa-fasting o nag-aayuno? Itong mga disciple ni John na to, umanib sa mga Pariseo, no? Ni John. No? Kasi hindi nga nila nagustuhan yung approach ni Jesus. No? Lalo na, nakita nila, nakikipaghalubilo si Jesus sa mga publikano. No? Kaya doon sila umanib sa mga Pariseo. No? Yung Orthodox Judaism o yung sinaunang Judaism noong panahon ni Jesus, 2 times a week sila nag-aayuno. No? Tuesday and Thursday yata. Basta twice a week yan sila kung mag-fasting. No? Pero inuutos ng Old Testament, minsan lang sa loob ng isang taon. Sa Day of Atonement lang. Once a year lang yon. No, pero itong mga Pariseo, mga eskriba, gumawa ng dagdag na kautusan. No, yung oral law na tinatawag, na kailangan nila mag-ayuno 2 times a week. Kaya nag-aayuno, sinasabi nila, bakit yung mga alagad mo hindi nag-aayuno? No, ito naman sinagot ni Jesus sa kanila. And Jesus said to them, can the attendants of the bridegroom fast when the bridegroom is with them? No? So long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. No? Sumagot si Jesus, dapat bang mag-ayuno mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila yung lalaking ikinakasal? No, hindi. Hanggat kasama nila ito, hindi nila gagawin yun. No? Tawag dito, common sense na naman. Binalat ni Jesus sa kanya. Common sense. No? At sinasabi ni Jesus na yung ginagawang fasting nitong
mga alagad ni John at ng mga Pariseo, hindi naman talaga makatotohanan out of reality. No? Kumbaga, pakitang tao lang. No? Bakit? Kasi yung fasting, associated yan sa morning. No? Yung pagdadalamhati. Ang nagpa-fasting, nagdadalamhati ka. Kailangan mo ng spiritual na kalakasan. No? Kaya sinasabi ni Jesus, kasama pa nila, wala naman silang ipinagdadalamhati. Bakit sila magpa-fasting? Kasama pa nila ako, hindi pa nila kailangan ng spiritual na kalakasan. Bakit sila magpa-fasting? Yun ang sinasabi ni Jesus sa mga Pariseo. No? Dapat enjoy muna nila. Nakasama nila ako. Kaya nga sabi, kasalan yung binigay na example ni Jesus. Kasama pa nila ako. Dapat enjoy muna nila yun. Ako bahala sa kanila. Hindi nila kailangan mag-fasting. No? Verse 20, but the days will come, no? Sabi ni Jesus, when the bridegroom is taken away from them, and then they will pass in that day. Ngunit darating araw na ilalayo ito sa kanila, at saka pa lamang sila mag-aayuno. No? Sino yung ilalayo sa kanila? Obviously, sinasabi ni Jesus dito, yung kanyang pagkahuli at pagka-crucify. No? At pagkamatay niya, yun daw yung time or day na dapat silang mag-fasting, yung mga alagad. No? Kasi mamimigati sila eh. At nila kasama si Jesus, kailangan nila ng spiritual strength. No? Kaya tayo, pwede tayong mag-fasting. Lalo na pag dumarating tayo sa lowest point na ating spiritual life, no? Yung pag mababa yung spiritual life mo, mag-fasting ka, pwede yun. But, yung fasting, hindi lang dahil sa pagkain, no? Sabi kasi ng iba, pagkain lang, pag sinabi mong fasting, yung panahon nila. Pero yung totoong fasting, mag-abstain ka o hindi ka, pag sinabi mo abstain, pipigilan mo, no, sa panahon nila pagkain. No? Kasi kailangan ng katawan yung pagkain. Pero yung halimbawa, 24 hours magpa-fasting ako. Hindi ka hahawak ng cellphone. No? That is fasting. Kasi kailangan mo yun eh. Yun ang papasiya sa iyo, yung cellphone. 24 hours hindi ka hawak, fasting yun. 24 hours hindi ka manonood ng movie, fasting yun. 24 hours, wala kang gagawin. No, yung mga nagbibigay sa iyo ng enjoyment. Pag nag-abstain ka ro, that is fasting. No, hindi lang sa pagkain. No, kasi nung panahon nila, wala namang cellphone, wala namang internet, wala namang mga Netflix noon eh. Kung meron ba, ganun ang gagawin din nila, mag-abstain sila ro. So that is fasting. No, kasi ipinakikita mo sa Lord, Lord, ikaw mas mahalaga kaysa dito sa cellphone ko. Lord, ikaw mas mahalaga kaysa dito sa pinanonood ko. Lord, ikaw mas mahalaga kaysa dito sa pinakikinggan ko. Lord, ikaw mas mahalaga kaysa sa pagkain ko. Yun ang ibig sabihin ng fasting. Ipinakikita mo, ititiwala natin yung buhay natin sa Lord. Nakikita natin sa Lord, Lord, ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. No? Kaya sabi ni Jesus, paano magpa-fasting niya kasama nila ako? Pag alis ko, yan, magpa-fasting yung mga alagad ko, yun ang sinasabi ni Jesus dito. Nagbigay pa si Jesus ng 2 parables para maunawaan itong mga common sense ulit. Ano yung parables si Jesus? Puro common sense to. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment. No? Otherwise, the patch falls away from it. The new from the old,
and a worthy result. So, walang nagtatakpi ng bagong tela sa isang lumang damit. Sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit, common sense. No? Example natin dito. Meron kang pantalon, butas. O yung polo ko, butas. Ang damit, imuurong yan eh. No? Every time na labahan mo, uurong yan. Noon ba may butas daw yung damit mo? Pag tinagpian mo raw yan ng bagong damit, yung hindi pa umurong, pag nilabahan mo, uurong yung bagong damit na nilagay mo, babatakin niya yung butas, lalo lalaking punit. Yun ang sinasabi ni Jesus dito. No? At mayroon yung kahulugan. Sa next verse, papaliwanag natin. Kasi dalawang parable yung sinabi ni Jesus. No? At parehas common sense. No? Kaya kung minsan, no, common sense pa lang, ako pag meron akong hindi naman debate, no? Apologetics kasi ang tawag doon sa Facebook. Bibigyan ko muna siya common sense. Ano kaya ginagawa ni Jesus? Kapag ayaw maniwala, tsaka ako siya bibigyan ng mga scripture. No, kasi kung minsan, meron kang makikita sa Facebook, yabang, akala mo, idinidepensa nila yung kanilang faith. Pero yung pala, hindi naman nila alam yung scripture. Ayon lang sa narinig nila, yung sinasabi nila. Kaya, isa inuuna ko muna, common sense muna. No? Minsan yung common sense pala, mauunawaan na natin yung doctrine, no? O yung doktrina. Common sense pala. Pero syempre, mas maganda kung supported ng scripture. Okay, verse 22 na. Yung isa na namang parable. And no one puts new wine into old wineskin. No? Illustration. Otherwise, the wine will burst the skins, and the wine is lost, and the skin as well. But one puts new wine into fresh wineskins. No? Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisiglang balat, sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisiglang balat, at kapwa masasayang ang alak at ang sisiglang. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisiglan. No, pag yung, sabi dito, pag yung bagong wine, yung bagong alak, nilagay mo sa wineskin, kasi noon yung nilagyanan nila ng tubig, basta liquid, nilalagay nila sa wineskin. No, either skin ng goat o skin ng tupa, ng sheep. No? Meron kami pinapanood dati, yung lifestyle ng Iran, ganun ang ano nila, no? Yung tubig nila nakalagay sa skin ng hayop. No? Sabi ko siguro pagka nakalagay niyo malamig. Okay, so yung bagong wine daw, hindi nilalagay doon sa lumang wineskin. Kasi, yung wineskin, pag nilagay mo yung alak, ay yung wine, no? Bagay yung wine, alak yun, no? Pag nilagay mo yung wine sa wineskin, habang nagpe-fermentation yung wine, o yung nakukonvert yung grape juice into wine, nag-expand yung skin, no? Nababatak yun, nag-expand. No? Hanggang sa maabot ng wineskin, yung tawag dun sa engineering, yung tensile strength nila, yung pinaka-strength ng skin. No? Kasi nga nag-ferment yung bagong alak sa loob. Ngayon, kapag ginamit mo na yun, dapat ang ilalagay mo ron mga fermented na wineskin. Kasi kung lalagyan mo ng bagong alak, sabi nga ni Jesus, lalagyan mo ng bagong alak, ng bagong wine, magpe-ferment na naman yun, mag-i-expand na naman yun, puputok na yung lumang wineskin. Kaya yung bagong wine, dapat nilalagay sa bagong wineskin. Kaya ba common sense, no? Kapag alam mo yung
proseso, hindi mo gagamitin yung lumang wineskin sa bagong alak. No? Okay, ano ngayon ang ini-illustrate nito ng dalawang parable na to? No? Dalawa yung binigay ni Jesus na parable para mas malinaw. No? Dalawang illustration. No? Para mas malinaw, ano sinasabi ni Jesus dito? No? Pagkatapos, pag-usapan yung tungkol sa pag-ayuno, no? Fasting. Sinasabi dito ni Jesus na hindi pwedeng i-connect yung bagong kautusan na itinuturo niya sa luma. Hindi mo pwedeng i-connect. Yung ini-introduce ni Jesus na yung freshness of law. No? Yung tinuturo ni Jesus ano yung freshness of law. Di ba tinanong siya, yung royal law, pag nasunod yun na lahat. No? Kaya nga, New Testament, bagong tipan. Sinasabi ni Jesus, yung bagong tipan, hindi mo pwede i-connect sa lumang tipan. No? Kasi, yung bagong tipan, papuputukin niya yung lumang tipan. No, yun ang sinasabi ni Jesus dito. Kasi nga, ang sinasabi dito ni Jesus, sinasabi niyo mag-ayuno yung mga disciple ko. Mayroong dahilan kung dapat mag-ayuno ang tao, hindi kagaya ng lumang kautusan, once a year lang. No? Pinag-ayuno ngayon. Mayroong dahilan kapag spiritual law ka, mag-ayuno ka. No? Kasi yung Old Testament nila o yung lumang kautusan nila, no? Marami ng dagdag, no? Tinatawag nating rabbinical law. No? Yung binigay ng Diyos kay Moses na kautusan, 613. Okay, 613 na kautusan. Ngayon, dinagdagan niya ng mga pariseo, ng mga eskriba. No? Kaya ang tawag dyan, sa mga dinagdag nila, Pharisaic law, no? Oral law. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, nasusulat, written yun. Yun yung original. Pero pag sinabi ni Jesus na sinasabi, pag sinabing sinasabi, oral law na yun, dagdag na yun ng mga pariseo, dinagdagan nila. No? Merong oral law, may Mishnah, Gemara, Talmud, dinagdagan ng mga pariseo na ito, nung naglabasan to, dinagdagan nila yung kautusan para makinabang sila. No? So sinasabi ni Jesus, yung bagong wineskin, matibay. Sabihin, yung New Testament, New Covenant, matibay yun. No? Kapuputokin nun, yung Old Covenant. No? Kaya nga, yung salvation dati, by law. No? Nung hindi pa dumarating si Jesus, by law. Kailangan sundin mo yung 613 na yun para maligtas ka. Pero nung dumating si Jesus, mas matibay, by grace na. No? Salvation by grace through faith, kanino? In Christ. No, hindi ka by law. Yung law, guide na lang natin ngayon. Gabay na lang natin yung law. Para malaman natin ano yung masama, ano yung hindi. Pero kaligtasan, hindi lang susundin yung law. Kung hindi, by grace. No, yun yung sinasabi ni Jesus dito. Hindi nyo pwedeng pagsamahin yan. No? Legalism versus grace, no? New Covenant, ang tawag natin grace. Salvation by grace. Old Covenant, salvation by legalism. No? Maraming religion ngayon hindi makabitaw dyan. Yun yung sinasabi ni Jesus dito. Maraming religion hindi makabitaw dyan.
Kaya nga, kailangan nating i-preach yung gospel. Kailangan ituro yung gospel. Kasi kakaiba ito sa mga naunang religion at hindi nila matanggap ito. Karamihan sa kanila. Yung mga religious tradition, hindi pwedeng mag-a-adjust lang. No? Hindi nga sila pwedeng i-connect eh. Hindi pwedeng mag-a-adjust ka lang. Kung hindi dapat tanggapin mo yung bago. No? Hindi pwedeng legalism tapos, ibig kasi sabihin ng legalism, yung salvation sa pamamagitan ng gawa. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa. No? Kahit ipamigay mo yung kayamanan mo sa mga mahihirap, hindi ka maliligtas kung wala kayong relasyon kay Jesus. Yun yung pinasinasabi ni Jesus dito. Mas matibay yung dala kong covenant kaysa dun sa ibinigay ni Moses sa inyo. At hindi natin pwedeng pagsamahin ito. Kasi legalism nga yun by works. Ako, by grace yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Yung sinasabi ni Jesus, hindi nyo pwedeng pagsamahin. Puputok yung luma. No? Naintindihan ba natin? Kaya hanggang ngayon, ito ang mission natin bilang mananampalataya. Yung preach and teach the gospel. Kasi, kailangan ipamulat sa tao no, na yung old religious tradition nila, wala na yun. Kailangan ipamulat sa kanila. Wala na yun. No? Na meron ng bagong tipan, yung covenant. Ito na yung dapat natin sundin. No? Kaya nga, nung umalis si Jesus, ano sabi niya? Go and preach the nation. And make disciples. Kasi nga, ito na yung dapat yung i-embrace. No? Sinasabi ni Jesus, ito na. Huwag nyo lang i-embrace yung luma. No? Napakaraming mga old religious tradition na hanggang ngayon, hindi mabitawan ng mga old religious traditions, ng mga ibang tao. Hanggang ngayon, hindi mabitawan. No, kasi nga, nakasanayan na eh. Napakahirap ng alisin. Ano may example dito? Ng mga old traditions. Valentine's Day, kakatapos lang. No? Old tradition yan. Alam niyo bang pagan yan? Roman ang nagpasimuno niya. Roman pagan tradition. Valentine's, yung pangalan na Valentine, pagan god yan. No, kaya hindi dapat sineselebrate yan. Eh, nung linggo, pulo yung Rias dyan, no? 200 katao daw. Nanghiram pa ng upuan dito. Sineselebrate nila. Mga mananampalataya yun sila, sineselebrate nila yung Valentine's Day. No, nakakalungkot, mga mananampalataya daw yun sila. Sineselebrate nila. Ano pa? Holy Week. No? Holy Week. Yung Easter Sunday. Easter Sunday, pagan tradition na naman. Yung tinatago yung mga itlog, may bunny pa, yung rabbit. No? Pagan tradition, hindi mabitawan ng tao yan. Ano pa? Araw ng mga patay. No? Pati mga patay, di araw. Di ba? Yung buhay nga, dahil yung bigyan ng araw, yung patay. No? November 1, November 2. Buti nga, hindi tinapat sa birthday ko, no? November 1, November 2, araw ng mga patay. Kailangan yung dalawin yung mga patay nyo. Panalangin. Hindi mo na pwedeng ipanalangin yan. Patay na yan. Meron na sentencia dyan. Ang ipinapanalangin, yung buhay pa. Kasi may chance pa yon. Pero pag patay na, hindi na ipinapanalangin. No? Kasi kapag patay na yan, kung save yan, nasa langit na. Kung hindi save yan, nasa impyerno. Kaya nga minsan, babasa ka ng Facebook, Happy Birthday in Heaven. Ano? Bakit wala ako nababasa Happy Birthday in Hell? Hindi, sa totoo lang, no? Walang Happy Birthday in Hell.
Iniisip ko, lahat ba ng tao, iniisip nila pag namatay ang tao, lahat nasa langit? Kaya walang nagbabago eh. No, kaya yung hindi nabibigyan ng importansya, yung kailangan mong magbago, kailangan tanggapin mo si Jesus. Kasi nga lahat iniisip, nasa heaven lahat eh. Happy birthday in heaven. Happy birthday in heaven. Sabi ko, sana makabasa naman ako minsan ng happy birthday in hell. Kasi yung katotohanan. No, hindi matanggap ng tao yan na merong pupunta sa impyerno. Ayaw nila matinig yung word na impyerno, yung hell. No, yan yung mga traditions na sinasabi ni Jesus na dapat bitawan nyo na. Ano pa? Mga patay, ano pa? Ito ang pinakamahirap bitawan ng tao. Pasko. No? Yung Pasko, pagan din yan. Saturnalia, hanapin nyo, i-research nyo. Saturnalia yan, doon ang galing yan. No? Kaya lang napakahirap tanggalin yan. No? Napakahirap. Kung tutusin, hindi tayo dapat i-celebrate yan kasi Saturnalia yan eh. Yung kapanganakan ni Jesus, yung pagpunta ni Jesus sa earth, para magkataon tao, dapat araw-araw natin yung iniisip. Dapat araw-araw natin sila-celebrate. Kung gaano kabuti ang Diyos. No, pag nagpipray ako yung about assurance of pardon. No? Di ba lagi kong binabanggit yun? Salamat dahil nagkatawang tao ka. No? Salamat Ama dahil pinadala mo yung bugto mong anak, nagkatawang tao. Para iligtas kami. Dapat araw-araw natin iisipin yun. Hindi pag Pasko lang. Noong nangyayari, di ba, nautakan tayo ni Satan? Nautakan ng tao si Satan eh. Nautakan ni Satan ng tao. Kasi, ang tao, imbis na araw-araw isipin yung pagdating ni Jesus, pagkakatawang tao ni Jesus, dahil naglagay siya ng pista, ng Pasko, naaalala ng tao si Jesus, pag Pasko lang. Yung kamatayan ni Jesus, dapat araw-araw din iniisip natin. Pero kailan lang natin naaalala? Kapag Holy Week lang, yung malapit na naman, Holy Week, Biyernes Santo. So, pati yung araw naging Santo. Di ba? Pakana na naman ni Satan. No? Para once a year nyo lang maalala yung ginawa ni Jesus. Yung pagkamatay niya. No? Kaya ako every Sunday pa nung pray, binabanggit ko yun para maalala natin. Na yung kasalanan natin, tinubos ni Jesus. No? Binigay niya yung buhay niya para sa kasalanan natin. Yan yung sinasabi ni Jesus dito. Kaya ang mission natin, no? Mga tradition pa lang yung binabanggit ko. No? Marami pa yung mga man-made gospels. No? Hindi ko nababanggitin. Dahil aabutin tayo ng alas 5. Yung iba sa inyo, alam ko, gutom na. No, marami pa yung mga man-made gospels. Yung mga pinauso ng mga naon ng mga pastor. No? Ang dami niyan. Hindi rin yan mabitawan ng tao. Di ba? May mga pruweba tayo, hindi mabitawan niya. Kailangan niya. Ang gusto ko, may nangingisay. No? Ang gusto ko, may tumutumba. Yan ang gusto ko. Di ba? Ano nangyayari sa church nila? May mga napuposes. Kasi, tinatawag nila kung sino-sino mga espiritu. Bakit mo tatawagin ng espiritu? Sabi ng Bible, pag na-born again tayo, yung spirit nag-i-indwell sa atin. Nananahan. Bakit mo tatawagin? Kung may espiritu ko na ito, espiritu yung darating. Di ba? Kaya, nakakalungkot talaga. Kaya, yan ang mission ng mananampalataya ngayon. No? Ako'y naniniwala na hindi na dapat evangelism. Sa akin lang to, hindi ko sinasabi sa inyo to, hindi ko inuutos to. Sa akin, tingin ko hindi na evangelism. No? Dapat rescue na. Rescue na dapat. I-rescue natin yung mga tao.
lalo na yung mga mahal natin sa buhay. I-rescue natin sila. Pero ganun din, pasok pa rin evangelism doon, no? Kasi sasabihin ko sa kanila yung true gospel. Rescue, yun ang mission natin. I-rescue natin yung ating mga kakilala natin, mga mahal natin sa buhay, kaibigan natin, kung sino man. So, kaya sa ating pagtatapos, maybe we are content with where we are. Perhaps, growth really scares us. No? Ito eh. Well, it is not about how we feel. It is about the mission that Jesus came here to fulfill. No? Siguro kontento na tayo kung nasaan na tayo. Self-satisfaction. No? Marahil ang paglago ay talagang nakakatakot sa atin. No? Pero ito ay hindi tungkol sa kung ano ang nararamdaman natin. Ito ay tungkol sa mission ni Jesus. Nang siya ay dumating dito upang tuparin. Ano yun? Go and preach the nation and make disciples. No? Yung iba alam ko, okay na ako rito sa church na to. Ganito na lang tayo. Nag-grow naman ako spiritually. Okay na. No? Ayaw ko na masyadong marami. Magulo. Maraming problema. No? Kaya wala na nangyayari paghayo. No? Wala na nangyayari evangelism. Wala nang preaching. Wala nang teaching. Kasi kontento na, self-satisfied. Okay lang yan. Dito na lang ako. No? Pero, meron tayong misyon. As a church and individually, meron tayong misyon. Kaya nga tayo natin see the mission. Ano yung mission natin? Go and preach the nations and make disciples. Huwag tayong maging self-satisfied. No? Kasi pag naging self-satisfied tayo, ang tawag doon, kasalanan yun. Ang tawag doon, self-love, narcissism. No? Kasalanan at sakit. No? Pag yung minamahal mo masyado yung sarili mo, ang tawag doon, narcissism. I-research nyo yan, yung mga sinasabi ko. O mas gusto ko kung i-research nyo. Narcissism, self-love. Yan ay kasalanan. No? Kasi sarili mo na minamahal mo eh. Ayaw mong sumunod sa Diyos. Sabi ng Diyos, go and preach the nation and make disciples. Hanggang ngayon, valid yung utos na yun. Hindi yun para sa mga alagad lang. Kundi sa lahat ng tao. No? Bilang church, dapat tulong-tulong tayo sa pagpasa ng burden na yun. To preach the nation. To share the gospel. Dapat tulong-tulong tayo. Hindi pwedeng si pastor lang. No? Hindi, si pastor hindi nakakakilos ng siya lang. No? Ang church, kinumpare tayo sa katawan. No? Meron ba kayo nakitang katawan na isang paalang? Paano nilalakad? Walang kamay, hindi, yung walang kamay, walang tenga, walang mata, paalang. Hindi po pwede. Kailangan mayroong ibang parts yan. No? Kailangan. Kaya yung burden, dapat pinaghahati-hatian niya, pinagtutulong-tulungan. At dapat mag-exist ang church na ito for God's glory. Hindi for individual glory. No? Dapat for God's interest, hindi sa ating interest. Sino dito pinipray ang paglago ng church? Araw-araw pa nagpipray siya. Yung Lord, palaguin mo po yung church namin. Sino? Wala. Ako lang. Yung pinagpipray yung church, yung paglago ng church. Yung totoo pinagpipray ba natin yung church natin na mag-grow in spirit? Di ba sa announcement? Palagi kong sinasabi, ipag-pray natin yung church growth. No? Kasi kung hindi natin pinagpipray yung growth ng church, hindi natin mahal yung church. Sino ang nagpipray?
No? Dapat pinagpe-pray natin yun araw-araw. Part yun ng ating prayer. Yung paglago ng church. Sino yung kontento na sa ganito? Set up natin. Kontento na ba tayo sa ganito? Ha? Hindi. No, ako, ang pangarap ko, at least 50. No, magdadalawang service tayo. Yun ang minimum sa akin. Yun ang pangarap ko, minimum na pangarap ko. Eh, siyempre si Lord na bahala kung gagawin niya tayong mega church. No? Pag ginawa niya tayong mega church, kailangan yung mga tumutuglo, kailangan pang malupitan niya. No? Mga tipong victory, yung mga tugtugan, no? Yung mga tugtugan ng victory, dapat gano'n yan. Kaya, di ba, hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. No, at lagi natin tatandaan, ang Diyos, alam niya lahat. No? Alam lahat ng Diyos, lahat ng bagay. No? Yung magaganap in the future, ngayon hanggang sa, yung nakaraan, alam niya, ngayon, alam niya, and yung future. No? Alam niya lahat yan, wala tayong malilihim sa Kanya. He is an omniscient God. No? Kaya dapat gawin natin yung ating mission. Gawin natin. Hindi ko sinasabi, mag-street preaching kayo, baka may magulat ako, kinabukasan may nag-street preaching na dyan. Hindi ko sinabi yun. No? Yung simple lang sa mga, unahin natin yung mga kaibigan natin. Yung family natin. Mga kaklase natin. Workmates. No? I-rescue natin sila. O rescue na tawag ko kasi kung di mo sila re-rescue, mapapahamak yung mga yun eh. I-rescue natin sila sa kanilang kalalagayan. No, share. Ano sabi? Go and preach the nation with disciples. Share mo yung gospel. No, huwag natin kahihiya. No, sabi ni Pablo, ako hindi ko kinahiya yung gospel. No? Kasi sabi ng Lord, pag kinahiya mo ko dyan, pagdating sa langit, ikahihiya rin kita sa harapan ng Ama, sabi ni Jesus. No? Kaya, ngayon, alam na natin yung mission. Go and preach the nation, dapat gawin natin yung mission. Huwag natin iasa yung mission kay pastor lang, no? Pastor, mission mo yan. Hindi namin mission niya. Hindi, no? Tayong lahat, mission natin yan. Kailangan natin magtulungan bilang church. Sabi ko nga, yung church, kinumpera sa katawan ng tao. Hindi pwedeng yung kamay lang ang gagalaw. Kailangan buong katawan. Lahat yan may purpose. No? Yung buhok sa ilong, ano purpose niyan? No? Filter. No? Tama. No? Kala natin walang kwenta. No? Ginugupit ko pa. Haba ng haba. Ano ba itong buhok na to? No? Pero may purpose yan. Kaya nandyan yan. Kaya inilagay ng Lord yan. No? Bigote. Anong purpose ng bigote? Pagpapogi naman yan. No? Inilagay ng Lord yan para pumogi ka naman. No? Lahat ng Yung people ko, ano? pimples, Ang people. Ano daw? pimples, hindi ko na alam kung anong purpose yan. Pero may purpose. Ay, hindi, pimple nun, tumutubo yun eh. Hindi naman likas yun sa tao eh. Hindi yan likas. Tumutubo lang yun. No? Yung buhok, pansinin nyo, pag nakatira sa malamig na lugar, balbo. No? Sa balbo na, tinitingnan ko eh. Yung mga kasamahan ko rin, mga taga-Europe, yung sa mga malalamig na lugar, makikita ko, balbo niya, balbo sarado. Ako nga sabi nila, bakit wala kang buhok sa kamay? No? Sa dibdib, bakit wala kang buhok? Lalo na sa ulo, bakit wala kang buhok sa ulo? Tinatanong nila yun eh. Kasi sila, mababalahibo sila. Bakit? Kasi sa maraming na lugar sila nakatira. So yung balahibo, nakakatulong yun na mag-produce ng heat. So may purpose pa rin. No, kaya bilang church, bawat isa sa atin dito, may purpose sa church na ito.
Hindi ako naniniwala na dito ka wala kang purpose. Hindi ako naniniwala meron kang purpose. Alamin mo at kapalan mo. No? Meron yan. Kaya sa ating prayer, isasama natin yan. Na malaman natin yung ating purpose. No? Okay.